Magandang araw po sa bawat isa, lalo higit sa atin pong mentor, kay Pastor Wilbert at Yasmin. Magandang araw po at sa atin pong technical team, sa pangunguna ni Pastor Achi, Pastor Regine, magandang araw din po. At sa lahat po na tumatangkilik sa ating mga ginagawang pag-aaral. So, sa araw pong ito, ang nais ko pong i-share sa inyo ay may pamagat na the reason for this season. Ano po ba yung totoo na rason kung bakit po nagkaroon tayo ng Pasko o tinatawag nating Christmas? Naalala ko, noon po ako'y binigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon sa magitan po ng ating mentor na makasama sa isang Christmas party at doon po ay nakapagsalita yung pong kanya pong kaibigan na nasa politics at binanggit niya na sa Amerika ang araw po ay hindi katulad po rito sa atin sa Pilipinas kung saan ay malimit na ang pagbati po natin talaga ay Merry Christmas. Sapagkat naintindihan po natin na ang ating Panginoong Kristo ang talagang rason kung bakit talaga po tayo ay nagkaroon ng salitang Christmas. At doon nabanggit niya yung Christmas daw po ay more of Christ ang ibig sabihin ng salitang Christmas. Kaya mas accurate po siya, particular sa atin pong mga Kristiyano na instead of happy holidays, huwag natin tanggalin ang atin pong Panginoon sa Kristo. Mas mainam para sa atin po yung salitang Merry Christmas. Sapagat ang Christmas sa totoo pong mga Kristiyano ay talaga ng pong laging merry. Okay? Kasi nandun nga po si Kristo. So, nagkaroon po kami dito ng kaunting kumbaga kami ni Mrs. na tinanong ko siya, ano ba yung mga iba't ibang rason, bakit po tayo dito sa Pilipinas ay masaya tuwing sasapit po ang Pasko. At ang unang-una po sa aming listahan, kasi nakakaroon nga ng mga bagong damit. Naalala ko, kalilipas lang ng Christmas party ng SCB, at katulad din po nung nakaugalian natin nung tayo mga bata pa. At ang mga napansin ko, marami rin sa mga pastor, mga nakabago, bagong sapatos, meron bagong pantalon, kapatid, bagong damit. Kasi yan nga po ang isa sa mga, kumbaga, rason natin dito sa, partikular, sa mga bata. Talagang gustong-gusto po nila yan na magkakaroon kasi sila ng mga regalong bagong damit, sapatos, o lahat ng mga kagamitan o laruan na bago. At ang pangalawa sa aming listahan, okay, na amin ni Mrs. ay handaan. So, siyempre, kapag ka po Pasko, hindi po mawawala dyan yung mga tambuko salad, meron mga lechon, kaldereta, yung mga pagkain na kung saan ay talagang bihira lang natin siya natitikman. Kasi doon nga binibigay yung best na handa sa panahon ng Pasko. So, yan, handaan. So, ano pa yung pangatlo? Ayan, mga regalo nga. Mga regalo. Naku, lalo na po ngayon, sa amin, ni Mrs., napakarami namin dinadalawang Christmas party. Nakakadalawa na kami. Nadalo ng Christmas party. So, meron pa kami sa aming ministerial, meron pa kami sa aming grupo, meron din kami sa aming church, at meron din kami sa aming mga pamilya. Pamilya ni Cha, pamilya namin. So, may mga tinatawag tayong mga palitan ng regalo. Exchange gift na tinatawag. So, isa yan sa mga rason kung bakit tayo nagiging masaya sa Pilipinas. So, dito sa Pilipinas, kapag sasapit po ang Pasko. Ano pa yon? Maraming mga magandang pasyalan. Okay? At dahil nga po sa mga regalo, na minsan hindi naman kalimitan ng regalo ay mga material things lang. Lalo tigit, yung nawawala ng panahon para sa regalo, ang ginagawa ng mga ninong at ninang, pera na lang. Kaya mas natutuwa raw yung mga magulang kapag pera ibinibigay doon sa anak nila, lalo tigit, kung wala pa sa sapat na gulang. Kung meron namang sapat sa gulang at pera naman yung kanilang tinanggap na aginaldo sa kanilang mga ninong at ninang, ay yung mga yan, ang direksyon niya ay magandang pasyalan. Sapagkat yan po yung panahon na talaga maraming lugar ang talaga naman pong pinapaganda. Okay? Maraming mga dekorasyon, partikular sa Taguig. Isa sila o number 1 po sila pagdating doon sa pinakang maganda at maningning ang kanila pong Pasko sapagkat napakarami po nilang pailaw. So ayan, pasyalan. So ano pa? Reunion.
family reunion, unang-una na. Ah, sa church, yung mga nawawala, pagka-Christmas party, naandun dahil bakasyon. So meron din yung reunion ng mga magkakaibigan, reunion ng mga magkaklase. So maraming klase ng reunion, kaya yan din po yung isa sa mga rason kung bakit masaya tayo dito sa Pilipinas. Okay? So ano pa? Maraming mga party-party. Ako, lalo tigit sa aking pumbeanan. Kita nyo naman, dancer yun eh. At yun ay mag-asawang dancer. Nagtaka kami at yung aking biyanan ng babae, lalo naging dancer nung siya ay nagkakaedad na. Samantalang ang dancer po talaga doon ay yung lalaki. Doon nagmana ang aking asawa. Okay? So yan, maraming party. Kaya tayo po ay talaga namang inaabangan natin yung Pasko o yung Christmas. Caroling. Okay? Yung caroling kasi kalimitan ay nagaganap lang yan o nangyayari sa panahon din ng Pasko. At kami rito sa Wakat ay maganda ang aming experience dito sapagkat every time nasasapit ang Pasko, nangangaroling ang aking mga miyembro, maganda lagi. Sapagkat isa rin dito sa aming kaparaanan para may enjoy nila yung ating ginaganap na SCB Annual Summit every January. Kaya meron po silang baon na pangkain nila sa hindi putyo-putyong kainan. Dahil nga sa kanilang pangangaroling nakakain kami ng isang kainan lang, lunch ng kulang-kulang 30,000. Sabi ko ba, bihira itong mangyari. Pero pwedeng mangyari, mga kapatid. Dahil sa caroling. Different reason for Christmas. Meron ba? Yung tinatawag natin sa atin, sa mga born again, ay ang tawag natin dyan ay Dawn Watch. Pero ito yung nakagis na natin, simbang gabi, ang tawag dito sa atin, nung tayo nasa malaking simbahan pa. Kaya ito po ay pinagkakaabang-abangan din ng maraming Pilipino sapagkat doon nila nakikita yung kanilang mga crosses, yan, mga tagpuan. At hindi lang yon, naandun yung mga sikat na pagkain, bibingka, puto bombong, at iba't iba pa. So, kaya yan po ang isa rin sa mga rason. So, ito, sa mga nagtatrabaho, ito yung gustong-gusto nila, di ba? Ibigay mo na ang aming Christmas bonus. Mga bonuses, saka 13-month pay. Meron pang mga very generous na mga company na kung saan hindi lang 13-month pay ang kanilang tinatanggap. May 14th, 15th, Pero ako po, sa biyaya ng aking mga natutunan, sa magitan ng ating mentor, at nadala kami doon sa wahagi ng aming buhay na hindi namin kailangan pa na laging antayin ng panahon na ito. Sapagat ng Panginoon ay kung meron mang pinaka-generous sa lahat, ay sa Kanya lang po natin yan nakuha sa ating mga Panginoon. So, ang pansampu po dyan, hanggang dito na lang po ito. Ito pong different reason for Christmas. 10 lang ang amin nilista ni Mrs. So, masaya yung mga atmosphere kalimitan dito sa Pilipinas. Gawa po nung Pasko. So, ito po yung sa nakararami. Partikular, kahit ito yung mga walang tamang ugnayan, relasyon sa Panginoon, ito talaga yung kanilang mga rason na kung bakit po talaga masaya o inaabang-abangan sa atin po yung Pasko. So, papasok na tayo dito sa gusto nating pag-aralan. Ano ba yung very reason? Bakit nagkaroon ng Pasko? O the reason for this season. So, reason for this season, number 1, walo lang po itong ating pag-aaralan. So, hoping ako na matapos natin ito kasi hindi na uubra sa next year, hindi na Christmas. Kaya ito'y akin lang po itong pinag-aralan para lang po talaga dito sa aking islat na ito sa SCB. So, salamat sa Panginoon. Ang unang-unang rason, sa season po na ito, ay walang iba kung hindi po ang ating pong Panginoon ay banal. He is holy. Yun po ang unang-unang rason kung bakit po meron po tayong Pasko, mga kapatid. Basahin po natin ang talata. Genesis 1:26. Then God said, let us make man in our image, in our likeness, and let them, yun po yung root word, let them rule over the fish of the sea, the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground. Mga kapatid, so,
Dito makikita natin sa Old Testament yung sinasabing our God is holy. And they were calling to one another, Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory. Sa New Testament naman, Book of Revelation, the four living creatures, each having 6 wings, were full of eyes around and within, and they do not rest day or night, saying, Holy, 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 Lord God Almighty, who was and is to come. So, anong ibig sabihin po natin mga kapatid? Ang Panginoon, nung kanya pong sinabi, na after po, na kung saan tayo kanyang likain sa magitan ng kanya pong according sa kanyang image and likeness, mga kapatid, ang rulership po ay ibinigay niya sa tao lamang o sa ating mga tao. So, hindi po sinama ng Panginoon yung kanyang sarili sa magro-rule dito po sa earth. So, sa madaling salita, sa kanya pong sinabi, ay hindi po kasama roon yung mga spiritual beings. Ano po? Katulad po ng mga anghel at katulad rin po ng ating Panginoon. So, dahil po sa sinabing yun ng Panginoon, siya po'y holy. Pag sinabi pong holy, ang ibig sabihin po niyan ay kung ano po yung kanyang kaisipan, kung ano po yung kanyang sinasabi, kung ano po yung kanyang ginagawa, yan po ay nagkakaisa. Ano po, may ibang tawag tayo dyan eh. Ang ibang tawag natin dyan is holiness, parang somehow righteous. Ano po? At ang isa pang tawag dyan is yung, ano ba sa English yon? Yung the integration of word, thoughts, and yung ating deeds or action. Mga kapatid, yun yung ibig sabihin ng holiness. Mga kapatid, kaya ang Panginoon, sa kanyang pagiging holy, kung ano po ang kanyang sinabi, ay hindi niya po ito pwedeng i-violate or salungatin or ito po ay hindi niya pangyarihin kung ano yung kanyang sinabi. Ang particular niya pong sinabi, ang magro-rule po dito sa earth ay meron pong dirt body na katulad po ng mga tao, nating mga tao. So lahat ng spiritual beings, kasama po siya, ay illegal po dito po sa mundo. Okay? Kaya po ang rulership, ibinigay niya lang dito sa mundo sa atin pong mga tao. Kaya kung mapupunan niyo po, mga kapatid, nung po si Satanas ay nais na dayain po ang ating mga ninuno, alam niyo po, yung tinura ng ating Panginoon at hindi po siya pwedeng pumunta sa mundo nang siya po ay magiging illegal sapagkat wala po siyang dirt body. Kaya po, ang ginawa niya ay kinailangan niya po na kung saan ay pumasok o iposes ito pong dirt body ng ahas. Ano po? O ng serpent, mga kapatid. Para po siya ay maging legal dito sa earth. Okay? Kasi alam niya rin na hindi talaga pwedeng i-violate kung ano sinabi ng ating Panginoon. In order for Satan na maloko niya yung ating pong mga ninuno, partikular, si Eva, kailangan niya ng dirt body sa ano nga po, sa dirt body ng isang serpent. So, tingnan niyo po itong talata na ito. Ang sabi po rito sa Genesis 3:15, and I will put enmity between you and the women. Ito po yung after na magkasala po yung ating mga ninuno dahil nga po nadaya ni Satanas. Okay? Sa magitan ng nag-feed siya ng wrong information sa atin pong ninuno na si Eva at ito nga po ay pinatulan ni Eva kaya po nagkaroon ng matinding pandaraya na nangyari po sa sangkatauhan at ito po ay naging sani ng pagkakasala ng tao ng ating pong nasuway ang ating Panginoong Diyos. So, ito na po yung pangako ng Panginoon. Ano po? Sabi niya, I will put enmity between you and the women, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. So, dito pa lang po sa talatang ito, pinapakita na yung very reason, mga kapatid, kung bakit po nagkaroon ng Christmas. Because God is holy, at siya po is very truthful sa kanyang sinabi, sapagkat siya nga po ay holy, mga kapatid,
Dito pa lang po, ipinangako niya na kung saan, okay, yung pong pagkabuhay niya magmuli. Oh, sorry. Yung pong mangyayari na kung saan siya po ay isisilang din ng isang babae na ito po yung katuparan na kung saan yung authority makukuha niya na uli. He will crush your head. Ang sabi po rito, and you will strike his heel, mga kapatid. So ito po yung pangako ng Panginoon. Kumbaga, pag ito po ay ating pinaraphrase, ang ibig sabihin po nito, naloko mo, okay? O nadaya mo ang sangkatauhan sa pamamagitan ng isang babae, sa pamamagitan din ng isang babae. Okay? Itatapusin o maibabalik yung authority na kinuha mo sa mga tao. Sa pamamagitan ng ano yon? Ng Christmas o pagkakasilang ng ating Panginoon so Kristo. So dahil po sa ang mga tao ay may pinanggalingan, no? Ang tawag po natin doon is meron silang sinful nature. Kinakailangan po ng isang malaking milagro. Okay? Sapagat ang tao po, simula nung nagkasala, yung ating mga ninuno, ay talaga pong umiral na ang kasalanan sa sangkatauhan. So, kinakailangan po ng isang matindi na milagro para mangyari po ng Panginoon ay mabigyan din ng dirt body na hindi po ito kontaminado ng kasalanan. Kaya nga po ang tawag kay Mary is Virgin Mary. Ano? Ako po noon hirap na hirap ding isipin. Pero nung ito po ay aking napag-aralan, okay, at narinig sa isang mahusay na tagapagturo, doon ko po nakita at i-share ko nga po sa inyo. Ngayon na po. Ano po? So, ang iniisip ko po kasi noon, even Mary kasi, ay malamang ang pinanggalingan niya rin po ay lalaki. Ano po? At yung kanya pong ina. So, sa madaling salita, ay meron din po siyang sinful nature. So, paano mangyayari na hindi makukontamina ang ating Panginoon sa loob ng womb ni Mary, mga kapatid? So, isa sa kaparaanan ay ang kailangan na lumimlim sa kanya ay hindi tao. Sapagkat ang tao nga ay kontaminado ng kasalanan. So, hindi pwede pong maglinis ang tao na kontaminado ng kasalanan. So, kinakailangan, dahil po doon sa nangyari, pinangako ng Panginoon na kailangan ang kabayaran ng ginawa ninyong kasalanan ay kamatayan. Eh, ang Panginoon naman po ay hindi namamatay. Okay, sapagkat siya po ay Diyos at siya po ay Espiritu. Kaya kinakailangan niya ng katawan na para once and for all, sa magitan po ng kanyang pangako, na kung saan ay may babalik yung authority sa magitan ng isang babae, kinakailangan niya ng isang magsisilang sa kanya na wala po siyang magiging bahid-dungis na kasalanan. So dito ko po nakita yung paliwanag ng tagapagturo at sinerch ko nga rin po, ginugol ko, ay totoo po yung kanya sinasabi na si Mary, dahil siya po inilimliman, according sa Biblia ng Espiritu, banal na Espiritu, mga kapatid, kaya po siya nagbuntis. At paano hindi mahahawa ngayon nung kasalanan na meron yung ina, nung anak, gawa po ng placenta na tinatawag. Kaya nakikita nyo po, dyan po sa inyong mga screen. Ang placenta po pala, ito yung nagsisilbi, ito po yung proteksyon o nagiging sanhi kung bakit hindi po na nagmi-mix yung dugo ng nanay at saka dugo ng bata. Mga kapatid, so sa ganung paraan, kahit ang science pinatunayan na talaga pong walang bahid-dungis ang ating Panginoon nung siya po ay nasa sinapupunan na ng babae. In fact, even yung mga ways kaya hindi po nakaka-affect doon po sa bata o doon sa nanay, gawa po ng placenta. Yun po yung isang matindi na pagkakalika ng Panginoon doon sa womb ng woman. Mga kapatid, gawa po ng placenta. So, yun po yun mga kapatid. Because our God is holy, kailangan kung ano po yung kanyang sinabi, mangyayari po yun. At sinabi niya na magro-rule dito ay yung pong merong dirt body, yung tao. So, in order for Him na mailigtas tayo doon sa tiyak na kapahamakan, kinakailangan niya natupdin kung ano yung kanyang pangako na darating yung panahon, ipapanganak, yung ano raw yon, yung pupukpok sa ulo ni Satanas. Ano po? At ina nga po yung katugunan kung bakit po tayo nagkaroon ng Christmas. So, ang isa pa na rason kung bakit meron po tayong Pasko ngayon,
because He is just. Our God is God of justice. In fact, sabi sa talata, ito po, for judgment belongs to God. Yun na lang po may guhit ha. Deuteronomy 1:17, Psalm 37:28, yung may guhit na lang. The Lord loves justice. Psalm 9:16, the Lord is known by His justice. So, basahin natin itong kasunod na talata. Okay? Pagkalika po ng Panginoon, dito sa Genesis 2:15 to 17, anong ginawa niya doon sa tao after niya malika? The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden. Anong kanya dapat gagawin? To work it. Yun yung unang mandato ng tao, to work it. Okay? Doon sa dati ko pong napag-aralan, ang ibig sabihin ng to work it is yung gawin mo na lahat ng pagkakatiwala sa iyo ng Panginoon doon sa lalaki, yun ang utos, na gawin mong best version nung kanilang sarili. Okay? Kung ano yung pagkakatiwala sa lalaki, ang lahat ng ipagkakatiwala sa lalaki, i-work out niya. Ano ibig sabihin? Yung ipagkakatiwala ng Panginoon, gagawin niyang best version. The best version. Okay? At ang sabi ng Panginoon, take care of it. Okay? And then after that, sinabi niya, ano yung primary purpose, ba't kayo naandyan? Yun yung kasing rulership eh. Okay? Gagawin mo lahat ng pagkakatiwala sa ni Lord, sapagkat tayo nga po steward ng Panginoon dito sa mundo. Okay? Kaya kailangan tayo magro-rule, magdo-dominate. Sa magitan ng ano yun? Lahat ng pagkakatiwala sa atin ng Panginoon, papakita natin, tayo katiwa-tiwala, and therefore, we work it out at iniingatan natin ito ng gusto. Mga kapatid, so ito ang matindi rito. And the Lord commanded, nagbigay ng utos sa tao. Ano sinabi niya? Pwedeng kainin lahat. You're free to eat from any tree in the garden. Okay? Lahat ng punong kahoy na namumunga, according po sa mga Bible expert, yun daw po ay more or less 25,000 fruit-bearing trees. Okay? Isa lang pinagbawal. At sabi doon, you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. Okay? At ano sinabi ng Panginoon? For when you eat of it, you will surely die. Nakapatid. So, doon nakita natin, nung kinain naman ng ating mga ninuno, yung bunga ng pagkakilala na mabuti at masama, di naman agad sila namatay. Diba? In fact, more than 900 years pang nabuhay si Adan bago pa siya namatay. Diba? At maraming tao ng mga unang panahon, matatagal pa sila bago sila namatay. So, instantly, hindi sila namatay. Pero, alam natin yan, particular sa ating mga ginagawang pag-aaral, ano po, na talaga namang, nung tayo po ay nagkaroon ng pagkakasala, ay talaga namang, nagkaroon talaga ng maraming mga biyayang namatay sa atin. Ano po? Unang-una na, nawala sa atin yung presensya ng Panginoon. Kaya nagkaroon tayo ng spiritual death. Ano? Nakita natin nung ang tao nilikha, although buo na yung kanyang forma, pero without yun sa paghinga ng Panginoon sa atin, wala tayong buhay eh. Kaya ang totoong buhay talaga po ay naandun po sa presensya ng ating Panginoon. Pero gusto ko po bigyan sa inyo ng emphasis ng Panginoon dahil siya po ay holy, o ano kanya sinabi, hindi pwede po, bound po siya doon sa kanyang sinabi. Hindi po pwede na hindi niya itututop din. Pag sinabi niya na may mamamatay o tiyak na mamamatay tayo, once na ating kinain yung kanyang pinagbabawal na bunga, ay tiyak po na mayroong mamamatay, mga kapatid. So, dahil po doon sa kanyang ipinangako na yon, siya po ay holy, siya po ay God of justice, mga kapatid, ay hindi po pwede na walang mamatay. Ano po? So, sa madaling salita, nakita po natin na dahil nga po doon sa ating nagawa, pagpasok ng kasalanan, ang tao na hindi dapat design na mamamatay, okay? Sapagkat tayo design na makakaulayaw na ating Panginoon, ano po, doon sa Garden of Eden. Pero dahil po doon sa nangyari, mga kapatid, doon po pumasok bigla ang kamamatayan sa tao. In fact, yun nga sabi ko sa inyo, although mahaba man yung panahon, pero because our God is God of justice, ano po, kailangan iserve yung justice because justice is the manifestation of God's holiness. Yan po ang sinasabi ni Dr. Miles Monroe.
At huwag niyo pong kalilimutan, ano man po ang itatanim natin ay tiyak po natin yang aanihin. Kaya kapag ka po tayo gumawa ng hindi maganda, aanihin po natin yan. Mga kapatid, because our God is just. He is just. Our God is God of justice. What is justice? We receive what we deserve. Kung ayaw mo na tumanggap ka ng hindi maganda sa iyo pong buhay, di huwag kang magtanim ng masama. Sapagkat magte-take effect ito. Ano po? A man will always reap just what? Or just the kind of crop he sows. Mga kapatid, so dahil ang ating pong Panginoon ay God of justice, gusto niya po na kung saan maibalik yung original na pagkakalikha sa tao, which is yung pong rulership over all the earth. Ano? Doon po sa plano na sinabi niya, darating yung panahon, sa pamagitan din ng babae, isisilang ang babasag sa iyong ulo o yung authority, may babalik na uli. Okay? Ng Panginoon. Kaya tayo nagkaroon ng Christmas, ng Panginoon sa Kristo, sa mga tao. Ano din ng Panginoon? Naihula po yan sa Book of Isaiah. Sabi rito, tingnan niyo po. But because of our sins, He was wounded, beaten, because of the evil we did. Tayo gumawa ng masama, pero siya po ang nagbata. Kasi kailangan na mayroong recipient nung sinabi ng Panginoon na kailangan mayroong magbabata. O, should I say, may mamamatay. Okay? Para mabayaran ng kasalanan. Sabi rito, we are healed by the punishment He suffered. Made whole by the blows He received. Grabe. Siya na walang kasalanan. Pero dahil sa matindi niyang pag-ibig sa atin, okay, siya na espiritu. Siya na nasa langit. Kailangan niyang magkatawang tao at batain yung mga hirap at dusa na sanhi ng kasalanan. Para ano mangyari? Mga kapatid, mahango tayo. Sabi rito, all of us were like sheep that were lost. Each of us going his own way. Kanya-kanya tayo ng lakad. Diba? Naging puro selfish tayo. Mga kapatid, but the Lord made the punishment fall on Him. Sa ibang salin yan, siya talaga kumuha ng mga iniquities natin. Okay? The punishment all of us deserve. Kaya mga kapatid, grabe po yung isa sa mga nakita natin, He is just, that is the very reason kung bakit merong Christmas. That is the reason for this season. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Huwag mawawala yung Kristo sapagkat yung Kristo ang naging dahilan po kung bakit nagkaroon tayo ng Pasko. Sobra niya tayong minahal. Kailangan na bayaran yung kasalanan sapagkat siya ang nagsabi. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yan po sinasabi ng Book of Romans. Ano po? Sabi po ni Dr. Miles, judgment is the result of an action. Mga kapatid, kung ano nga ngayon tinanim, ay siya mukha ni. Justice will be served. Kaya be wise, mga kapatid. Lahat ng inyong gagawin, isipin nyo mabuti anong magiging resulta nito. Anong balik sa akin ito. Nang sa ganun, makatiyak po tayo na maranasan natin yung buhay na nais ng Panginoon at hindi masayang yung very reason bakit nagkaroon ng Pasko. Pangatlo po, He is love. Una, He is holy, He is just, He is love. Okay? Siya po mismo yung love. Hindi sinabing siya mismo yung or siya mismo yung may pag-ibig. No, Diyos ay pag-ibig. Siya mismo po yung pag-ibig. At dahil po sa kanyang pag-ibig sa atin, mga kapatid, yung kanyang pangako, because of His holiness, because of His, He is a just God, or He is the God of justice, mga kapatid, and He is lovable God. Talaga namang sobra po tayong minahal. Tandaan ninyo, love never fails. Hindi pumapalya ang pag-ibig, mga kapatid. Napakarami ko na po napatunayan, partikular, bago matapos ang taon na ito, mga kapatid. Na kahit hindi ka ibig-ibig, mahalin nyo. Pero, syempre, mga kapatid, kailangan ay maging wise tayo at ilapat natin yung karunungan ng Panginoon. Sapagkat magkaroon din tayo, partikular sa mga tao na kung saan ay merong nagawa sa atin na hindi maganda. Yes, we love them.
But syempre, meron ka ng limitasyon. Okay? Maglagay ka ng boundaries. Or ang ibig sabihin ay sundin mo kung ano yung mga prinsipyo ng Panginoon sa bahaging yon. Para hindi naman matolerate mo sila. Or lalo ka namang maabuso. Ano po? So, yun po yung pinaang layunin ng Panginoon, bakit siya nagkatawan tao. The Word became flesh. Sobra niya tayong mahal. Kailangan mangyari. At ayaw niya nang mangyari yung sobrang hirap na nararanasan ng tao sa ninong pagkakasala po natin. Kaya po, kinailangan niya ng isang Diyos na kung saan ay makapangyarihan. Okay? Ay magkatawang tao para siya'y mamatay. Kasi nga, kailangan may mamatay at magbayad ng ating mga nagawang kasalanan. For the wages of sin is death. Sabi ng Romans 6:23. Sabi po rito, Isaiah 53:6, we, every one of us, have strayed away like sheep. We who left God's path to follow our own, sabi ng The Living Bible version. Yet God laid on Him the guilt and sins of every one of us. Grabing pag-ibig. Because God is love. Sabi rito, 2 Corinthians 5:21, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Siya na walang kasalanan. Pero naging kasalanan, ibig sabihin, kinuha niya ang lahat ng ating kasalanan para bayaran niya sa amagitan ng ano yun, yung kanyang kamamatayan sa krus ng Kalbaryo. Alam nyo, although napaka-importante rin ng kanya pong pagkakamatay sa krus ng Kalbaryo, pero mga kapatid, kung hindi siya isinilang, hindi natin maranasan yung pong kanyang pagiging holy, yung kanyang pagiging God of justice, at yung kanyang matinding pagmamahal po sa bawat isa sa atin. Kaya nga po ang sabi ng talata, for God so loved the world that He gave His one and only Son. Kaisa-isang anak. Dahil sa matinding pag-ibig sa ating mga makasalanan. Ano po? Ibinus ang buhay para matupad yung kanyang pangako na may mamamatay para mabayaran yung kasalanan. Whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Mga kapatid, yun ang handog ng Panginoon sa lahat ng mananampalataya sa Kanya at sa Kanyang ginawa. So tingnan natin itong sumunod, mga kapatid, na napaka-importante na layunin ng Panginoon kung bakit po siya ay ipinanganak o nagkatawang tao or rason kung bakit meron itong Christmas season, mga kapatid. So, ito pong pangyayaring ito, mga kapatid, ito yung panahon na kung saan ang ating Panginoon ay 30 years old na. At ito po yung una niyang pagmiministeryo sa mga tao after ng kanya pong testing at paggawa ng milagro sa Canaan, mga kapatid. So, Luke 4:14-21. Ito rin yung mga sumunod na kung saan ay ating ihimayin na mga rason kung bakit po ang ating Panginoon ay o kung bakit nagkaroon tayo ng Pasko. Bakit ang ating Panginoon ay pinanganak. Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit, and news about Him spread through the whole countryside. He taught in the synagogues, and everyone praised Him. Sa Galilee, everyone praised Him. Nagdiretso pa siya. He went to Nazareth, where He had been brought up. And on the Sabbath day, He went into the synagogue as was His custom. Kapatid, ito yung kagaling na po nila na kung saan ay weekly, sila po pumupunta sa sinagoga kasi ang sinagoga po, ang ibig sabihin lang po niya na place of meeting. So, sa madaling salita, kung mayroon mga importante po na balita ang kanila pong bayan, ay dito niyo po ito maririnig o unang maririnig. Mga kapatid, ito po yung kaugalian na nila every Sabbath day. Sila po ay nagtitipon-tipon doon. Okay, ang lahat ng mamaya nagtitipon-tipon doon. At para po basahin o makinig sila ng salita ng Panginoon sa magitan ng mga propeta
Okay? At ito po ay i-deliver na kung sino po ang kanilang mapipili. So verse 17, ang sabi rito, mga kapatid, ang sabi rito muna 16, as was his custom, and he stood up to read. 17, the scroll of the prophet Isaiah was handed to him, and rolling it, he found the place where it is written. Anong nakasulat daw po? Okay? Ito na ba talaga yun? Okay, yes. Sorry po. Mga kapatid, so tandaan natin na ito po yung kumbaga pagkakasunod-sunod. Ang ating Panginoon, naintindihan niya yung kahalagahan na dapat meron kang authority sa buhay mo. Okay? At ipinakita rito na sinunod niya kung ano yung binanggit niya sa Book of Malakay na prior sa kanyang pagpunta o sa kanyang pagmiministeryo o siya bilang isang Bisaya, yung pag-fulfill ng kanyang purpose ba't siya pinadala ng Panginoon, mga kapatid, kailangan niya munang magpa-sakop doon sa authority na itinakda niya para sa kanya. Walang iba yung kundi yung kanyang pinsan na kung saan ang ministry ay pagbubautismo. Para magkaroon ng fulfilling all righteousness, so kailangan niya magpailalim sa ministry ng kanyang authority. So ano yung ministry ng kanyang authority? Bautismo. So nagpabautismo siya. And then ang ating Panginoon was being led by the Spirit. After nung kanyang ginawa na fulfilling all righteousness, dinala siya ngayon, okay? O pumunta siya doon sa bundok para subukin. At nakita natin that our Lord Jesus Christ ginawa yung protocol ng Panginoon, okay, na kung saan makakuha siya muna ng tao na kung saan ay magiging authority ng kanyang buhay at nagpasakop siya kung anong ministry meron nito. Okay? Kaya naman, kasama niya or he is being led by the Spirit now. Pagdating niya ng mundo, walang panama po ang demonyo. Hindi siya kayang dayain kahit na sinasabi ng demonyo ay mga talata rin o bersikulo sa Biblia. Okay? And then after this, after niya manalo, magtagumpay po doon sa testing. Okay? Ano nangyari? Nagpunta siya sa Canaan, kasalan, at doon ang unang-unang account na kung saan nakagawa po siya ng milagro. Ano? Sinasabi ko sa inyo po ito, itong ating pag-uusap na ito, o itong aking sinasabi sa inyo na yung pagkakasunod-sunod para pakita ko lang po sa inyo, ano po, yung kung bakit ang Panginoon sa kanya bumasa ng scroll. Okay? Kasi ang mga nagtatakda niya, yung mga naandun ng mga religious leaders. Kapatid. So, nung ginawa niya ito, mga kapatid, ito po ay sa Canaan. Ang Canaan po, ang sabi ng mga Bible expert, mga more or less 3 miles. So kung convert natin siguro ito sa kilometers, mga ano yata ito sa kilometers, times 2 ba? Parang divided by 2. Half. Parang ano to, 1.5 kilometers siguro. Parang gano'n. So yung mas may alam nyo yan. Sinasabi ko sa inyo, hindi ganun kalayo. Yung Canaan, dito sa kanila, sa Nazaret, mga kapatid. So, dahil linggo pa lang, sabi ng Bible expert yung lumipas, 4.8 kilometers daw to be exact. Okay, to be accurate, mga kapatid. So, alam nyo, nung pagpunta ng Panginoon para siya magbasa, okay, dito, ito na nga po, nakikita ninyo yan, ang ating Panginoon agad ang pinili na kung saan babasa. Kasi, yun nangyaring himala, wala pa kasi siyang ginagawa na kung saan ay nakaka-offend sa mga sa mga religious leaders. Kaya during this time, nung nakita nila ang Panginoon ay very much ready kasi sa kanila ang kaugalian nila, kailangan o papakinggan kami pagkakataon ka na maging tagapagturo o yung nagbabasa ng scroll sa edad na 30. Tapos dinaanan niya na yung protocol ng kaharian ng Panginoon. Kaya dahil po doon sa ginawa niyang unang-unang account ng Himala, ginawa niya pong napakasarap na alak yung tubig sa lugar ng Canaan, mga kapatid, di syempre, yung pong balita ay putok na or balitang-balita siya. Kaya nung siya po ay nakita na naandun sa sinagoga, siyempre naandun yung amazement nila, ay nandito na ang si Jesus Christ, yung anak ni Mary. Sabi gano'n. At saka may account din ng ating Panginoon kung matatandaan ninyo. At the age of 12 din, di ba, sa temple, na sobra din naman nga sa kanya yung mga teachers of the law. Okay? Kaya siya kilalang kilala. Kaya agad-agad, kung mapupunan ninyo, ang ating Panginoon ang binigyan kaagad ng scroll. Kasi during that times, hindi naman Bible na katulad ng Bible natin ngayon, scroll.
kung anong aklat yung babasahin mo. At ito pa, napakaganda nito. Sa kaugalian nila, year after year, kung anong araw binasa yun, dus araw na yun din babasahin. At yun po ang isang napakagandang pangyayaring ito. Ang bumasa mismo nung talata pong ito ay walang iba kundi yung katugunan nung talatang hinuhula ni Propeta Isaiah. The Spirit of the Lord is on me. Sabi ng Panginoon sa kanyang pagbasa. Because, ano gagawin niya? Ito yung mga purpose. Okay? Ang unang purpose, okay, or reason for this season is what? He is holy. Sumunod, He is just. He is love. Ito yung sumunod. Sabi nito, He has anointed me to what? To preach good news to the poor. Ano pa? He has sent me to proclaim freedom for the prisoners. Ano pa? A recovery of sight for the blind. To release the oppressed. To proclaim the year of the Lord. After this, tingnan nyo po. After nyo mabasa. Then, he rolled up the scroll, gave it back to the attendant, and sat down. Nilagyan ko ng caps lock. Sat down, naupo. Mga kapatid. At pagkatapos yung maupo, tingnan nyo, the eyes of everyone po, lahat ng mata, okay, ng mga taong presente sa sinagoga ay nakatingin sa kanya na may pamamanga, pagtataka, pagtatanong. Ano po? And verse 21, ito pa malupit mo. Habang nakaupo siya, and he began by saying to them, today, this scripture is fulfilled in your hearing. Mga kapatid, year after year, ano? Lagi nila binabasa several verses, okay, in the Bible, and then particular, itong verse na ito, and then, kaya sila mulagat lahat, mga kapatid, kasi hindi ito katulad ng pagbasa ng mga normal na bumabasa lamang. Why? Ang bumabasa kasi, yung mismong author, yung impression kay Isaiah, ating Panginoon. Parang ano po yan eh, pag tayo po ang binabasa ng mga manuals ni Pastor Wilbert, iba. Pero siya po ang ating pabasahin at pagturuin, malaki ang kaibahan. Kaya mangha sila. Kasi ang Panginoon, nung siyang bumasa, ay iba po ang emphasis. Matindi. Dahil siya mismo, okay, ang pinaka-author nung aklat, or should I say, siya po ang nag-impress nun kay Isaiah. Nasabi nun, ganun lang eh, the Spirit of the Lord is on me. Wala mong sumaramag ang Panginoon niya, ang tindi. Diba? Para ano rin yun, to preach good news to the poor. To proclaim freedom for the prisoners. Recovery of the sight for the blind. To release the oppressed. And to proclaim the year of the Lord's favor. Tapos, naupo. Okay, at sa pamamahala ng marami, nakatingin sa kanya, bigla niyang sinundan. Today, this scripture is fulfilled in your hearing. Pasok tayo. Okay? Sa susunod na reason for this season. Ano sinabi kanina? To preach good news to the poor. Okay, himayin natin ito. Okay, sa may guhit na lang. Anong napupunan ninyo mga kapatid? Okay? Mapupunan natin dito, isa sa mga layunin ng Panginoon, the reason for this season, okay, kung bakit may Pasko, ay para ipangaral ang mabuting balita, good news of the gospel, or the gospel, yung good news, na kung saan manunumbalik na, yung original. Okay, nalayunin ng Panginoon, ba't niya tayo nalikha? To rule, to dominate. Okay, makabalik yung gobyernong nawala sa ating kingdom ni Lord. Mga kapatid, ano sabi nito? Ano lang kailangan ng poor? Good news. Preach. Mga kapatid. Kaya, kung meron mang nagtuturo na yung pong kahirapan ay kabanalan, inaccurate po. Sapagkat, ang sabi ng Panginoon, ng mahirap, ang kailangan niyan, good news.
Ang kailangan niyan, tamang gospel. Para ano mangyari? Umalwan buhay niya. Kaya maraming Kristiyano until now, may poverty mentality dahil may mga orientation tayo before, ang sabi natin, sa langit ng kasaganaan. Sabi ko nga, at malimit ko na ituturo sa aking mga miyembro, napakabuti ng Diyos. At siya yung pinakamabuting magulang. Kung tayo mga magulang dito sa lupa, ang sabi ng Panginoon, kung tayo nga mga tatay, pag humingi ang anak mo ng tinapay, hindi mo bibigyan ng ahas ba yun? Something like that? Makamandag na ahas? Or parang ganito lang po yan mga kapatid eh, napaka-practical na isipin. Kahit na yung mga anak mo, meron kang kinagigiliwan, merong minsan pasaway. Pagka meron kayong kinakain, hindi naman lang ihahain mo doon sa isa dahil pasaway siya, hindi masarap. Kung anong kinain ng isa, hindi nakakainin ng isa. At usually, ang ginagawa natin para maiwasan ang selusan, maiwasan yung hindi magandang inggitan, pag may binili ka doon sa isa, you see to it, ibibili mo rin yung isa. Kaya ang emphasis ng Panginoon, ikaw kayo eh. Kung kayong mga magulang, may bahid kayong kasalanan. Dati, ang natural nyo ay makasalanan. Pero pagka ang inyong anak ay nagiging mabuti at kalugod-lugod sa inyo, kahit nga hindi, maayos pa rin yung binibigay. Kaya namang ako pa, sabi ng Panginoon na napakabuting Diyos. Kaya doon na lang po na medyo talagang yung ating kamalayan patungkol po dito na ating naiisip na ang kahirapan ay kabanalan ay medyo inaccurate po talaga. Kasi kung mapupunan nyo rito, pag tama po yung teaching, ay tiyak ko, yung poor hindi mo nanatiling poor. Sinabi ng Panginoon, ako nga nagpakahirap ako nagpakatao ako, nagpakasakit ako. Para kayong mga mahihirap, yumaman. Di ba? Ako, nagpakahirap para kayo maging rich. Yun ang sabi ng, kung di ako nagkakamali, Book of Psalms. Kaya dito makita ninyo, hindi kailangan ng tao. Kailangan ng tao tamang turo para umalwan ang kanyang buhay. Of course, good news. Mga kapatid, ang problema natin ito. At sabi sa Matthew 5:3 na ating Panginoon Kristo, pinagpala, sino raw? Yung mga poor in the spirit. Poor in the spirit. Ibig sabihin, naintindihan nila yung pangangailangan nila sa ating Panginoon. Yung spiritual aspect ng kanilang pagkatao, alam nila hungkag. Sabi ng Panginoon, pag ganitong klase, itong tao nito, there is the kingdom of heaven. Mga kapatid, ano pa sinabi ng Book of Matthew, chapter 5, verse 6 naman? Blessed are those who are hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Ibig sabihin, yung fulfillment, okay, na kung saan magiging daluyan ka ng gloria ng Panginoon, ay mararanasan mo. Siya lumikha sa'yo. Alam mo matuwa siya pag nahihirapan ka sa buhay. Normally, yung manlilikha, natutuwa siya pag nakikita niya, nagtatagumpay yung kanyang nilikha. Mga kapatid, kaya ang tanong ito, how hunger, how thirsty we are for righteousness. Okay? Just like Jacob, hindi siya tumigil ng pagpurso kay Lord, nakipag-wrestle sa kanyang angels until such time na siya ibinless na ni Lord. Dapat ginawa natin, meron tayong, sabi nga doon sa narinig ko sa Malaysia noon, meron tayong tenacity. Okay? Na kung saan ay talagang grabe, hindi ka tumitigil hanggang natalasan yung katuwiran ng Panginoon sa iyong buhay because you are hunger and thirst for righteousness. Ganun yun. Alam mo, pagka-hunger and thirst ka for righteousness, mga kapatid, lahat ng pagkakataon para makakuha ka ng tamang turo, gagawin mo. Ang sabi sa mga naririnig natin turo ng ating mentor, ang sinabi niya sa Book of Proverbs, wisdom is supreme. Therefore, okay, though it costs all you have, get understanding. Kung wala doon sa talata yung sinabing knowledge, siyempre, anong unawain mo kung walang knowledge? Information or knowledge comes first. Mga kapatid, although, yung ating ginagawang updating, sabi ng ating mentor, is pricey. Pagka ikaw po ignorante, kapag po isang tao umamang, ang dami niya ngayong pinagbabayaran. Ang dami niyang pinagdudusahan. More costly kasi yun ang kamangmangan. Mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, alam niyo po yan, partikular sa ating pamilya sa SCB family,
SCB tribe. Lagi ko na-share sa inyo, ako nung kaya hindi ako tuminutino, nahihirapan kong i-comprehend yung naririnig kong turo sa aking magulang na sinasabi mayaman ng Diyos. Sabi ko, ano ba klaseng Diyos yan? Sabi yung ganoon, mayaman, kami, anak daw kami, ba't kami mahirap? Okay, anong isang rason? Bakit dumating ang Panginoon? Bakit mayroong Pasko? Para. Okay, pagkakataon natin, particular, meron po tayong year after year, I believe, may mga pagkakataon na naandun pa yung atmosphere ng season, ng Christmas. Kasi every January tayo eh. Diba? Na kung saan makarinig ka, amang preaching about the good news. And makikita mo. Kaya yung iba nahihirapan makakomprehend eh. So, sa mga tao, mga pastor, okay, mga tagapangunan naka-receive ng tamang preaching, ng good news of the gospel. Eh alam nila, mahirap lang ata tayo sa buhay before. Pero nakita nila, uti-uti. Why? Because, okay, nakinabang sila doon sa very purpose ba't ang ating Panginoon, okay, ay isinilang. So, preach good news of the gospel to the poor. Ang kailangan ng mahihirap na tao, hindi pera. Kaya nga hindi pinupuso ang pera eh. Kasi habulin ka lang yan, mga kapatid, kung tama ang iyong priority. Okay? Why? Ito sinabi ng talata. Seek first. Talking about right priority. Okay? Kasi yung seek to study, to pursue, to understand, huwag kang titigil. First is first among the others. Pag sinabing first, ano ba yung pinaka-top doon sa mga naka-list mo? Na kung saan mga importanteng bagay. Ano yung pinaka-nauna ron? Dapat yung kingdom yun. Kaya ang problema natin mga kapatid, lumaki tayo o tayo nahasa sa magkabilang mundo o dulo na magkabilang ruler, hindi mo pwedeng pagtagpuin. Okay, kasi totally opposite siya. Ang kingdom government at saka ang democratic government, totally opposite. Sa kingdom and powerful world is obedience. Okay? Yun ang ayaw na salita naman sa democratic government. Sapagkat sa democratic government, cooperation lang. Tingnan nyo, dalang-dala sa church. Makikiko-operate lang kay pastor pag gusto yung papagawa. Pag ayaw yung papagawa, wala na. Pero kung kingdom government ang umiira sa sa iglesia, because tama ang seeking. Mga kapatid, tingnan nyo, paano natin mararanasan? Eh, sabi nga ni Pastor Wilbert, for us to experience kingdom or to live, for us to live in kingdom dimension, kailangan makarinig tayo ng accurate sabi niya ron. We must immerse ourselves from or to accurate kingdom preaching or teaching. Mga kapatid, kaya nga uti-uti, ma-experience mo yun. Okay? Na, alam niyo mga kapatid, doon sa mga naririnig ko mga gandang turo, partikular, sa mga nituro sa ating mentor, kung bakit naging saniba tayo naging ganito ngayon. Doon ko nakita na basta ang hinahangat ko lang lagi ay makarinig ng mga sariwang mensahe, okay, at maranasan sa sarili ko para ma-deliver ko ito ng buong tapang sa aking mga nasasakupan at makita rin nila yung epekto ng gagawin namin pagsunod, pagtalima sa kalooban ng Panginoon. Yung sinasabing righteousness eh. Kaya nga kung ito po, mga kapatid, hindi natin paglalaanan talaga ng panahon, mananatili po tayo sa ating kalalagayan. Dukha. Dukha na sa buhay, dukha pa sa relasyon sa Panginoon. So nakakalungkot po yun. Kaya again, mga kapatid, tama dapat ang priority. Ano sabi ni Lord? Sa mundong ito, ang conclusion niya, dapat ang priority ng tao, yung kingdom na nawala sa inyo. At katuwiran niya, hindi katuwiran ng kung sino man tao. Tiyakin natin, katuwiran niya yan. May nagtuturo man sa atin na tao at dapat lang, okay, mga kapatid, tiyakin mo na katuwiran ng Diyos yung iyong naririnig sa Kanya. At tingnan nyo, instantly, automatic. Sabihin nyo, automatic. Okay, all these things, kinahumalingan ng mundo, shall be added to you. Nadagdag lang ni Lord yan, mga kapatid. Sabi rito ni Dr. Miles, if you truly understand the good news of the gospel, it will change your condition and situation. Mga kapatid, makita mo to
Habang tama ang mga naririnig mong mga good news, preaching, okay? Nakita mo, nababago kondisyon mo. Nababago ang sitwasyon mo. Yun ang totoo kung saan na-comprehend mo yung itinuturo sa'yo na good news at good news ang itinuturo sa'yo. Panglima, to proclaim freedom for the prisoners. Ano bumibilanggo sa atin? Kasi, di ba? Some verse, dun pa rin, to proclaim freedom for the prisoners. Okay? Kaya nung tayo natubos ng Panginoon, unti-unti nalaman natin kung ano yung ating tungkulin, pagpatuloy na maging kaluguran sa harapan ng Panginoon, paggawa ng layunin, ba't niya tayo binuhay. Therefore, unti-unti nakita mo, through God's grace, okay, nagkakaroon na tayo ng kalayaan. Saan? Sa kasalanan. Kalayaan sa kasalanan. To proclaim freedom for the prisoners. Sumunod, to recover the sight of the blind. Alam niyo, hindi ito literal na blindness. Spiritual blindness ang tinutukoy dito. Mga kapatid, siyempre, ang pinasagot pa rin dito ay number 1. Pag tama po yung ating gospel na tinatanggap, therefore makikita mo yung mga bagay na hindi mo nakikita dati. Naalala ko, isa sa mga tamang koneksyon na kailangan natin, o tamang tao na kung saan, ito yung mga karakter nila, na dapat na kung saan ay maging future spiritual father mo, ay yung kaya niyang buksan sa'yo. Okay? O buksan ang iyong spiritual na mata. Kasi alam niyo mga kapatid, sa panahon natin ngayon, it is very frustrating, particular sa ating mga tagapagturo, na turo ka ng turo, pero kahit anong turo mo, dahil bulag yung tinuturuan mo, wala, hindi nila makita yung dapat nilang makita. Ano? At ang nakakalungkot dito, sabi ng Biblia, meron kasi talaga mga leader na bulag. Sabi nga ng Panginoon doon sa kanyang tinuran, hayaan niyo yan, bulag yung mga yan eh. Kaya lang, nakalulungkot doon, damay din yung mga miyembro, bulag din yun. At kapwa sila, ano yun, sasadlak sa hindi maganda kasi malalaglag daw sila sa, sa hukay, sa balon. Kaya nga kapatid, so tingnan niyo po, tama ang preaching, una, lalaya ka sa kasalanan, okay, na matagal kang binilanggo, ang susunod naman sa'yo, that is the very reason din, bakit mayroong Christmas. This is the reason for the season. Mga kapatid, para maibalik yung ating spiritual sight. Mga kapatid, napakaganda. Ano po? Tandaan ninyo, sabi si John 1:4, in Him was light, and that light was the light of men. Alin daw yung liwanag sa tao? Yung buhay ng ating Panginoon. Mga kapatid, tingnan naman natin dito. The Spirit gives life. Saan galing yung life? Sa Spirit. The flesh counts for nothing. Kaya kung nabubuhay ka sa naman, ako, hindi nagkakount yan. Okay, hindi siya counted. The word I've spoken to you is Spirit. Saan galing daw yung Spirit? Na kung saan nagbibigay sa atin ng paningin na tama? Ng pananaw na tama? Ng vision? Saan galing spoken word? Kaya dito po sa ating ginagawa, napaka-importante ng Spirit. If the Spirit comes from hearing and hearing, mga kapatid, sa spoken word, sa now word, sa flesh word, mga kapatid, sa first revelation. Kaya yun yung mga nakakaranas na nakikita nila. Matagal na bagay na hindi nila nakikita dahil tama yung kanilang tinatanggap. Ano nangyayari? Espiritu ng Panginoon, nagiging liwanag. Okay, at napakasarap pagka ang isang tao hindi nalito, ang bilis niya mapipili kung ano yung gusto ng Panginoon. At ito'y nalelesen na. Okay? Yung ano yun? Yung paggamit niya na napakahabang panahon. Okay? Para lang sa pagpili. Na-eliminate niya na ngayon yung hindi dapat pinipili. At tama-tama na ngayon yung napipili niya kasi he is now guided by the light. Nagaling saan? Mga kapatid, sa ako ng Panginoon, mabalik ang ating spiritual eyes or sight. Pampito, to release the oppressed. Ano mga maalipin sa atin? Mga karamdaman. Saan galing yan? Sa kasalanan. Okay? Pag tama ang turo, mga kapatid, hindi ka na magiging alipin ng kasalanan. Okay? At makikita mo na yung mga bagay na hindi mo nakikita na matagal, na-eliminate mo na yung dapat ginagawa, hindi dapat ginagawa. Therefore, unti-unti kang lalaya sa mga nagiging sanhi ng mga karamdaman.
Yan yung to release the oppressed. Yan ang very reason bakit tayo. Hallelujah. Okay? Anong sabi doon sa talata? To release the oppressed. And ito po yung panghuli. O mapupunan nyo rito mga kapatid. Okay? Yung lahat, gagawin ng Panginoon. Pero itong isa, pakita niyo, ipoproklama niya lang. To proclaim the year of the Lord's favor. Okay? May malalim na interpretasyon dito. Pero mga kapatid, aayusin na lang po natin ito sa pangkalatang pagkakaunawa. Mga kapatid, kung mapunta ninyo, sinabi ng Panginoon, to proclaim the year of the Lord's favor, unlike sa mga binanggit niya, na siya mismo ang gagawa. Dito, mapupula po natin mga kapatid, okay, ipoproklama niya lang. In fact, sa iba't ibang salin po, the year of the Jubilee. Okay? The year of the Jubilee. The year of the Lord's favor. Ang ating binanggit. Tingnan niyo itong talatang ito. Okay, na kung saan ang ating Panginoon po ay paluha. Jesus weeps over Jerusalem. Luke 19:41-44. Now as he drew near, he saw the city and wept over it, saying, if you have known, even you, especially in this your day, the things that make for your peace, but now they are hidden from your eyes. Okay? Supposed to be dapat, dahil sila ay mga tao ng Panginoon sa Jerusalem, nalulungkot ng Panginoon kaya sila nagpaiyak eh. Kasi maraming mga bagay na kung saan hindi nila nakikita. Verse 43, for this will come upon you when your enemies will build an embankment around you, surround you and close in on every side. Verse 44, and level you and your children within you to the ground, and they will not leave you one stone upon another. For what reason? Because you did not know the time of your visitation. Mga kapatid, yun ang nakalulungkot. Maraming lingkod ng Panginoon, maraming tao, maraming Kristiyano, hindi alam kung ano yung purpose na reason na ito. Particular, ano ba yung ginagawa ng Panginoon sa season? Praise God. Dahil sa grupo po natin, napagpala po tayo, mga kapatid. Kasi, when the Lord proclaim, okay, dahil yung ating mga leader ay nag-ooperate also in the prophetic mantle, therefore, okay, nakikita nila yung things to come. Nakikita nila kung ano yung particular season. Alam nila kung ano yung gagawin in that particular season because they are also operating, okay, in apostolic mantle. Mga kapatid, kaya grabe po ang blessing na meron tayo. Okay? So, tingnan nyo, mga kapatid. Ito dapat. Okay? Ang dapat ginagawa nating lahat to teach us to number our days and recognize how few they are. Mga kapatid, malaman mo. Kaya nga, mapupunan ninyo mga kapatid. Narinig din natin sa turo ng ating leader. Okay? Ang gusto ng Panginoon, talagang dire-diretso ang ating progress. Come up higher. Come up higher. I will show you things to come. Gusto ng Panginoon, alam natin kung ano ang kanyang ginagawa sa partikular na season. Batid, partikular sa susunod na taon, marami nag-iisip. Okay? Ano kaya ang gagawin ng Panginoon for the year 2024? But in our tribe, mga kapatid, sobra tayong pinagpala. Napakaaga pa. Okay? Lumipas na. I believe nung isang buwan, nakarang buwan pa. Okay? October, November. Okay, sinabi niya na. Nirelease niya na. Anong gagawin ng Panginoon sa year 2024? At lahat mo tayo nagbago yan. Anong gagawin ni Lord? 2024 is the year of kingdom acceleration. Napakaganda. May nirelease na word. Okay, sa magitan ng nakita nila, pinakita sa kanila ng Panginoon, may release na word. Anong gagawin natin in particular?
connection doon sa vision na binigay ng Panginoon, doon sa text na pinagkakawala sa atin, itatap natin yun in the spirit. Na-release na yung word. Itatap natin, Lord, ano particular in connection with this acceleration, yung direction mo sa amin sa buong 2024. Para nananatili kaming nasa kilos mo, nananatili kaming nasa season mo, that we are now able to preach, okay, in season and out of season, because we know the particular season you are operating, Panginoon. And 2024, grabing biyaya na binigay sa atin ng Panginoon, advance na advance. Ganyan yung merong mga foresight, mga kapatid. Nakikita nila, ganyan mga kapatid, yung mga tao na kung saan laging aware sila doon sa proklima. Okay, dahil yan yung mga reason. Bakit may Christmas? Laging ahead of time, sasabihin na ng Panginoon, anong gagawin ko for us? Manatili tayo sa ilalim ng kanyang gobyerno. Ano man ang nangyayari sa ating paligid, hindi tayo mga kapatid, because we are totally covered. Sumusunod tayo sa protocol ng kaharian. Meron tayong authority, sinusunod natin kung ano yung kanilang mga sinasabi, tinuturo, okay, sa atin. And therefore, we see to it, nilalapat natin sa ating mga buhay, nakikita natin kung ano ang napakagad ng produkto ng paglalapat ng kanyang mga salita. Okay? Dito na lang po. We will never be able, sabi ng ating pong mentor, to live in kingdom dimension if we will not develop kingdom mentality. This kingdom mentality is the result of immersing ourselves in the accurate kingdom teaching. Ulitin ko po sa inyo, this is the very reason for this season. He is holy, He is just, He is love, and our Lord Jesus Christ will preach the good news to the poor, to proclaim freedom to the prisoners, to recover the sight of the blind, to release the oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor. And that is the very reason bakit merong Christmas season. Muli mga kapatid, salamat po na marami, Pastor Wilbert, Ate Asmin, sa pagbibigay niyo po sa akin opportunity. Advance Merry Christmas po. Ganun na rin po sa ating technical team, Sir Archie, Sir Regine, maligayang Pasko po. At sa inyo po lahat na tumatangkilik natin ginagawang pag-aaral. Advance Merry Christmas po. God bless us all. At dinideklara ko muli, lahat ng inyong narinig ay magsisilbing bini ng Panginoon sa inyong mga puso. Sooner or later, yan po'y sisibol, lalago, mamumunga. Pag namumunga na, maranasan nyo na po isang buhay na ganap at kasaya-saya. Salamat po and God bless us all.